Nag-inspeksyon ngayong araw sa matindaan ng paputok sa Bukawe, Bulacan ng PNP at ang Bulacan LGU upang matiyak ang kaligtasan ng mga itinitindang mga pailaw at paputok. Nagsimula na kasing dumagsa ang mga mamimili ng mga pailaw at inaasang darami pa ito hanggang bukas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick. Aljo, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, mas nagiging patok ang mga paputok at pailaw dito sa tinaguriang fireworks capital of the Philippines, ang Bukawe, Bulacan. Mula Navotas, dumayo pa sa Bukawe, Bulacan si Liam para bumili ng mga pailaw. Tradisyon na raw kasi ito ng kanilang pamilya sa pagsalubong sa bagong taon. Nasa 1-2 pa lang po hanggang ngayon. 1,200 pero Opo, napakarami na po. Mga pailaw lang po ito, mga pambata po. Lucis, fountain. Mas mura po, dumodoble po kasi yung presyo sa labas na po. Ang aerial fireworks, mula 1,000 hanggang 40,000 piso ang presyo, depende sa dami ng round. Ang fountain, 25 pesos hanggang 1,500 pesos, depende sa laki. Nasa 3,000 piso naman ang sawa. May kwitis na 7 piso kada piraso, 700 piso kada bundle, at lucis na 50 pesos kada 10 piraso. Sabi ng Philippine Fireworks Association, sapat ang supply ngayon kaya't mas mababa ang presyo. Last year po, bumabalik na yung demand kaso wala pong supply. Kaya makita natin ang presyo last year, napakamahal po. Mas gumanda rin daw ang bentahan ngayong taon. Kaya naman nanawagan ng grupo na huwag magka-total ban dahil maraming umaasa sa industriya na pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Hiling nila na isentro at paigtingin ang paghuli sa mga iligal na gumagawa at nagbebenta. Pag pinagbawal po natin to, lahat po kaming nasa legal po, magsasara dahil kami po ang sumusunod sa batas. Pero itong mga illegal po nito, hindi po yan, wala pong pakiyan kung meron pong ban or wala. Kasi ngayon pa lang po illegal na sila. So maririwardan lang po natin itong mga ito. Instead of banning it, dapat po tulungan natin yung legal manufacturers and dealers at ang kailangan po talaga mahuli po lahat itong mga nagtitinda at gumagawa ng illegal. Habang papalapit ang pagsalubong sa 2024, inaasahang mas marami pang bibili sa tinaguriang fireworks capital of the Philippines. Nakapaskil dito yung mga ipinagbabawal na paputok. Kabilang dyan, itong Goodbye COVID, King Kong Firecracker, Kwiton Bomb, bawal din itong Bin Laden, Plapla, Kabasi, Coke in Can at Atomic. Itong mga nakapaskil dito, 10 lang. Wala naman yung pulbura. Kanina magkasamang ininspeksyon ng Philippine National Police at Bulacan Provincial Government ang bentahan ng mga paputok at pailaw sa lugar upang tiyaking sumusunod ang mga ito sa mga itinakdang regulasyon. Ito ay upang maiwasan ang anumang aksidente at matiyak ang kaligtasan ng mga nagbebenta at mamimili. Kasama namang binabantayan ng PNP ang mga nagbebenta ng paputok online na ipinagbabawal, kung saan higit sa 5 individual na ang naaresto sa mga nagdaang operasyon. In fact, yung local government units din may effort din in coordinating with this, yung tawag natin, yung cargo forwarders natin or yung the likes of Grab and Lazada and Shopee. May mga nakausap na sila dyan and tayo rin nag-coordinate din. Also, kasama sa mga efforts natin dyan ang law enforcement, yung mga entrapment operation. Kaya yung mga nagbebenta ng mga illegal online, ingat lang po kasi baka mahuli tayo ng kapulisan. Kawawa naman tayo, bagong taon, mahirap yung maghimas tayo ng rehas. Umiiral sa Bulacan ang kautosang nagtatakda ng regulasyon sa mga paputok at pyrotechnic devices. Bahagi ng hakbang ng provincial government ang pag-iinspeksyon sa mga bahay-bahay upang tiyakin na wala sa mga ito ang gumagawa ng illegal na paputok. Nakiusap tayo sa mga PNP chief of police na kausapin ng mga barangay. Ano po, most especially ang Santa Maria at Bukawe. Ano po, dahil dito talaga ginagawa ang paputok. Yun po yun, na-inspeksyonin ang bawat bahay, ano po, para makasiguro tayo na hindi na mauulit ang dati. Ano po, na wala nang sasabog na ginagawa sa loob ng community o residenteng maraming bahay. Sa tala ng PNP, 114 lamang ang accredited dealer ng mga paputok at pailaw, habang 30 lamang ang pinapayagang mag-manufacture.
Umabot naman na sa higit 244,000 ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na paputok mula sa 36 na operasyon na ikinaaresto ng 12 individual. Aljo, kung makikita naman natin hanggang sa ngayon ay marami pa rin ang namimili dito sa Bukawi at yung iba nga ay kahon-kahon pa yung kanilang mga binibiling paputok at pailaw. 24 na oras bukas yung karamihan sa mga tindahan dito sa Bukawi, Bulacan. Kaya nga bukas ay posibleng mas dumami pa yung mga customer ng mga paputok at pailaw dahil pagsisimula yan ng holiday, pati na rin ng weekend at inaasahan nga na hanggang sa bisperas ng bagong taon sa December 31 ay marami pa rin yung habol para bumili ng mga paputok at pailaw. Dito naman sa lugar kung nasaan yung karamihan ng mga tindahan ng paputok at pailaw ay nakalatag yung mga hakbang para matiyak yung kaligtasan dahil naka-standby dyan yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP, pati na rin yung kanilang mga fire truck. At meron din yung mga tauhan ng Bulacan PD RRMO na handang rumesponde sakaling magkaroon ng emergency. Aljo. Patrick, naitala ang pinakaunang kaso ng pagkabingi dahil sa kwitis. Legal bang ibinebenta, pinahihintulutan pa dyan ang pagbebenta ng kwitis? At ang pangalawang tanong ko, meron ba silang na-confiscate na mga illegal na paputok sa pag-inspect dyan ni PNP Chief Benamin Acorda? Yes, Aljo, yung kwitis nga ay kasama sa mga pwedeng o mga pinapayagan na paputok. Pero regulated yung pagbebenta at paggamit nitong mga paputok gagaya nga ng kwitis. Kanina naman, Aljo, wala namang na-inspeksyon na illegal na paputok sa dito sa mga tindahan sa Bukawi, Bulacan dahil karamihan nga dito o halos lahat actually, Aljo, ay hindi naman nagtitinda ng mga illegal na paputok at karamihan nga dyan ay kung ano lamang yung pinapayagan sa ilalim ng batas. Aljo. Yun yata hinahabol nila yung mga illegal na ibinebenta online. Tama ba, Patrick? Yes, Aljo, bawal nga yung pagbebenta online. Una na yang nilinaw ng Philippine National Police sa ilalim ng kanilang unit, ang Anti-Cybercrime Group. Kahit nga yung mga legal na paputok o pailaw ay hindi pwedeng ibenta online at payo nga ng mga otoridad. Mas maiging sa physical store bumili dahil dito nga makikita nila kung yung mayroon lamang nakaukulang permit na pinapayagan ng mga otoridad pati na rin ng lokal na pamahalaan. Aljo. Meron pala diyang sinturon ni Judas. Anyway, maraming salamat, Patrick De Jesus.